Sa ngayon, hindi bababa sa 30. Dalawang bansa na nagbigay ng halos 150 bilyong dolyar na tulong militar sa Ukraine. Sa mga bansang iyon, kakaunti ang makakatulad sa malaking ambag ng Sweden. Bagong miyembro ng NATO, nagbigay sila ng 21 pakete ng tulong militar na nagkakahalaga ng 11.24 bilyong dolyar, mga 80% ng kabuuang tulong mula sa Sweden. Kasama sa mga kagamitan ang mga makabagong gamit tulad ng Trident Mk2 Air Defense System na malapit nang ihatid at ang Archer 155 mm self-propelled howitzer. Kasama rin dito ang lumang kagamitan para punan ng kakulangan sa arsenal ng Ukraine. At isa sa pinakakapaki-pakinabang ay mahigit 60 taong gulang na. Ang Panzerbandwagen 302 o PBV, 302 Armored Personnel Carrier o APC kung ayaw mong gamitin ang buong pangalan nito. Maaring nasa paligid na ito mula pa noong dekada 60. Ngunit kasalukuyan itong nagkakaroon ng natatanging papel sa mga frontline ng Ukraine. Tingnan natin kung paano binigyan ng Ukraine ng bagong buhay ang veteranong kagamitang militar ng Sweden at paano ito nakatutulong sa larangan ng digmaan. Ang pagdating ng mga PBV 302 sa Ukraine ay unang inihayag noong Mayo 2024. Ayon sa Sweden, mapapadala sila ng maraming sasakyan sa ikalabing 6 na batch ng tulong na nagkakahalaga ng 1.3 bilyong dolyar. Ang buong stock ng Sweden ng kanilang lokal na ginawang PBV 302 ay ipapadala. Noong panahon yon, tinatayang nasa 300 sasakyan ito. Mukhang hindi inaasahan ng Ukraine ang anunsyo na tila naging sorpresa para sa kanila. Inaprubahan ng Ukraine ang paggamit ng PBV 323 buwan matapos, noong Agosto. Noong Nobyembre ng parehong taon, naihatid na ang mga unang units at opisyal na tinanggap ng sandatahang lakas ng Ukraine. Noong Agosto ng 2024 kinumpirma ng Sweden na natapos na nilang paghahatid. Sa kabuuan, mukhang 239 na PBV 302 ang naihatid sa huli. Bukod sa sasakyan, nangako rin ng Sweden ng ekstrang piyesa, kagamitan sa maintenance, at bala para suportahan ang mga bagong brigadang binubuo ng Ukraine gamit ang mga sasakyan ito. Ang pangakong magbigay ng mga piyesa ang dahilan kaya na ibigay ng Sweden sa Ukraine ang buong fleet ng PBV 302 at kung bakit mas kaunti ang huling naihatid kumpara sa inaasahan. Tulad ng nabanggit kanina, sa kabila ng tibay nito na tatalakayin pa natin mamaya, ang PBV 302 ay lumana mula pa noong unang bahagi ng dekada 60. Nagbago ang estilo ng pakikidigma sa pagdaan ng panahon, kaya maingat na pinalitan ng Sweden ang kanilang pangunahing APC mula PBV 302. Pagsapit ng 2014 na decommission at inilagay sa imbakan ang buong fleet. Kaya, hindi pinahihina ng Sweden ang depensa nito sa paglipat ng lahat ng PBV 302 sa Ukraine. Lahat ng gumaganang sasakyan ay nailipat na, at ang natitira ay magsisilbing pinakukunan ng mga piyesa sa kalakhan. Maaring sabihin ng iba na nilinis lang ng Sweden ang mga bodega nila ng mga lumang armored vehicle na parang galing sa junkyard. Pero hindi yun totoo dahil sa dalawang mahalagang dahilan. Una, nagbigay rin ang Sweden sa Ukraine ng malaking bilang ng mga sasakyan na ipinalit nila sa PBV 300 at dalawa ang CV-Shamnapu Infantry Fighting Vehicle o IFV. Ayon sa ulat, nagpadala ang Sweden ng hindi bababa sa 50 CV-Shamnapu 40C na makapangyarihang sasakyan noong 2023. Ang pamilya ng mga sasakyang CV-Shamnapu, na ang ibig sabihin ng CV-Shamnapu ay Combat Vehicle Shamnapu, ay dinisenyo upang maging mataas ang mobilidad at mahusay ang proteksyon na may multi-role na kakayahan tulad ng reconnaissance, pakikipaglaban ng infantry at suporta. Ang CV-Shamnapu 40 ay isang in-upgrade na bersyon na may mas pinahusay na armor, mas malakas na makina at karagdagang kagamitan, kabilang na ang Barracuda Thermal Camouflage System. Hindi mo pwedeng sabihing basta tinatapon ng Sweden ang lumang gamit sa Ukraine dahil malinaw na nagbibigay sila ng mga makabagong sasakyan na kaya nilang ibigay. Pangalawa, para sa Ukraine, hindi mahalagang edad ng kagamitan. Basta gumagana, ipadala na agad. Mas marami, mas mabuti. Sa simula ng digmaan, dehado ang Ukraine sa halos lahat ng uri ng sandata kumpara sa Russia. Lalong matingkad ang agwat pagdating sa mga Armored Fighting Vehicles o AFVs, kabilang ang APCs at IFVs. Noong Pebrero, 2020 tinatayang, merong 15,800 hanggang 27,000 AFVs ang Russia. Samantalang,
Ang Ukraine ay may 3,300 hanggang 8,500 lamang. Malaki talaga ang diferensya ng mga tantiyang iyon. Nalilito ang datos dahil sa gulo ng digmaan. Pero kahit anong bilang ang tama, malaki pa rin ang agwat. Bukod dito, karamihan sa mga sasakyan ng Ukraine ay medyo luma na talaga. Ang fleet ng IFV ng Ukraine ay pinamumunuan ng mga Soviet-era na truck BMP-1 at BMP-2 na mga modelo. Ang BMP-1 ay unang pumasok sa serbisyo noong 1966 habang ang BMP-2 ay nagsimulang gamitin noong 1980. Pagdating naman sa mga APC nito, ang pinakamarami sa serbisyo ng sandatahang lakas ng Ukraine noon ay ang mga 8x8 na BTR-80, isa pang minana mula sa Soviet Union na ginagamit ng Ukraine. Ang BTR-80 ay unang pumasok sa serbisyo noong 1985. Nag-deploy din ang Ukraine ng ilan sa mga naunang bersyon ng BTR-80, ang BTR-60 at BTR-70 na pumasok sa serbisyo noong unang bahagi ng 1960 sa 1970. Hindi ibig sabihin na pumasok ang Ukraine sa giyera na puro luma at tumatandang AFV lang ang gamit. Ang mga locally na ginawang BTR-3 at BTR-4E, Butsefal 8x8 wheeled APC ng Ukraine, ay pumasok sa serbisyo noong unang bahagi ng dekada 2000. At ang 4x4 Novator nito ay pinakilala noong 2017 lamang. Sa simula pa lang ng digmaan, sanay na ang Ukraine gumamit ng lumang at makabagong kagamitan. Bago ang digmaan, malaki ang kinikita ng industriya ng depensang pang-export ng Ukraine sa pagre-rebisa at modernisasyon ng mga lumang Soviet na kagamitan para gawing angkop sa modernong labanan. Sa panahon ng digmaan, ang mga imbentary ng armor ng Russia ay tuluyang nawasak sa Ukraine. Pagsapit ng katapusan ng unang quarter ng 2026, humigit kumulang 9,000 at 500 na AFV ang nasira o nawasak, kasama na ang nakakahiyaring dami ng halos lahat ng iba pang uri ng kagamitang militar. Pero, malalaki rin ang naging kawalan ng Ukraine, lalo na nang makasabay na rin ang mga Ruso sa antas ng mga Ukrainians pagdating sa makabagong FPV drones na nagbabago ng laro. Hindi talaga mahalaga kung saan galing ang armor, o sa malaking bahagi kung ganito kaganda ang pagkakagawa. Sa dulo, natutuklasan ng mga bihasang FPV operator ang mga mahihinang bahagi at napapawalang silbi ang mga ito. Dahil dito, tinanggap ng Ukraine ang lahat ng uri ng AFV mula sa donors at tumugon ng mga kaalyado nito. Sa buong panahon ng digmaan, dumating at patuloy pang dumarating ang iba't ibang uri ng AFV mula sa iba't ibang lugar. Bukod sa nabanggit na Swedish CV, siyam na po may hindi bababa sa 2,000 Rochelle, Senator mula Canada, 3 M2A2 ODSSA, Bradley Infantry Fighting Vehicles, at 30 EMI sa Abrams mula sa US, 280 FABs mula France, 110 Marder, 183 mula Germany, 36 Patriot AMV XP mula Finland at Latvia, at daan-daang gawa sa US na 113 ang pumasok sa labanan sa Ukraine, kasama ng iba pa. Katulad ng naunang fleet ng Ukraine, ang mga dayuhang dumating ay mula sa makabago hanggang maagang Cold War. Ang mga Rochelle Senators ang pinakabagong ipinakilala sa grupo. Nagsimula ng serbisyo noong 2018. Ang Patria AMV 8x8 na Wheeled Armored Modular Vehicle ay nagsimula ng serbisyo noong 2004 at mas advanced na XP variant ang binevelop kalaunan. Ang CV9040 ay unang ipinakilala noong 1900 at 73 ang Marder 100 at 83 variant noong 1900 at 88 ang M2 Bradley noong 1900 at 81 ang VAB noong 1900 at 79 at ang maalamat na M113 noong 1961. Kaya, hindi naman talaga kapansin-pansin ang edad ng PBV-302. Karaniwang ginagamit ng Ukraine ang hindi bababa sa 3 sa mga kasabayan nito. Noong dekada 70 ang BMP-1, BMP-2 at 113. Paano nakikipagsabayan ng PBV-302 sa mga iyon? Anong sabi ng mga puwersang Ukrainian na gumagamit nito? Sa totoo lang, hindi patas ikumpara ang performance nila sa mga modernong AFV gaya ng CV-90 at Bradley. Para itong paghahambing ng 3rd at 5th generation na eroplano o dial-up at broadband internet. Pero pwede rin natin itong ikumpara sa mga kaedad nila noong dekada 60, lalo na sa mga BMP. Yan ay dahil ang 113 ay technical na isang APC, habang ang iba ay itinuturing na IFV. Anong pagkakaiba? Ang APC ay dinisenyo pangunahing para ligtas na may hatid ang mga sundalo sa larangan ng labanan. Karaniwan, itong napoprotekta laban sa small arms at shrapnel. Ngunit limitado ang lakas ng putok
at madalas machine gun lang ang gamit. Ang IFV ay ginawa para sa labanan, nagdadala ng sundalo ng ligtas at pinapayagang makipaglaban habang nasa loob ng sasakyan. Karaniwan, itong may mas mabibigat na armas tulad ng mga autocannon at ATGM at mas matibay na balute kumpara sa mga APC. Ang PBV-302 ay particular na dinevelop bilang isang IFV na inatasan ng haglon at sonor na gumawa ng sasakyan. Tinukoy na dapat kayang lumaban ng crew mula sa loob, laban sa infantry, armored vehicles, at mababagal na eroplano. Gayunpaman, gaya na makikita natin, ginagamit ito ng mga Ukrainians pangunahin bilang APC at may dahilan para dito. Ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung ang pinakabagong balita tungkol sa militar at malalim na pagsusuri ng mga usaping militar ang hinahanap mo. Iyan ang aming espesyalidad dito sa The Military Show. Kaya i-click mo na ang subscribe button para hindi ka mahuli sa mga balita. Ngayon, nagsimula ang serya na produksyon ng PBV-300 at 2 sa lungsod ng NSVIG noong 1966 at nagpatuloy hanggang Disyembre 1971 at 71 na may kabuuang 600 at 44 na unit na nagawa. Nakakabilib, nagawa ng mga Suweko ito sa halagang 200 at 33,000 kronor bawat isa, mas mababa sa 50,000 dolyar noon. Medyo mura pa rin yan kung i-adjust sa inflation na yon, na umabot sa mga 430,000 dolyar. Naabot ang mababang presyo dahil ginamit nila ang fully developed na civilian Penta THD 100, B, 200 at 80 horsepower engines at Penta R60 gearboxes mula sa Swedish motor giant na Volvo. Pinili nila ang mga undercarriage unit na gawa na sa malalaking bilang para sa banyagang magagaan na sasakyang pandigma. Pero huwag kang palilin lang ng murang presyo at praktikal na pagkuha ng pyesa. Hindi nagtipid sa kalidad ang mga Suweko sa PBV-300 at 2 kahit kailan. Ang 23 kapal na fully welded bakal na armor at dobleng side armor plates ay nagpoprotekta sa mga sundalo laban sa maliliit na armas at baril hanggang 20 kalebre. Noong panahong iyon, mas magandang proteksyong iyon kumpara sa inaalok ng 113 at FV4 na 132 ang mga pangunahing karibal nito. Totoo pa rin yan hanggang ngayon. At mas maganda rin ang proteksyon nito kumpara sa BMP-1 at BMP-2. Gayunpaman, lahat ng mga sasakyang ito ay mahina laban sa mga bala na mas malaki sa 20 RPGs, ATGMs, at ang mga pesteng lumilipad na walang tigil, ang FPV drones. Dahil sa pagdami ng mga drone, halos pagpapakamatay ng magpadala ng armor na walang dagdag na proteksyon laban sa mga ito, bukod sa dating proteksyon. Kahit ang Ukrainian PBV-300 at 2 ay may grills, camo nets at anti-drone pipe frame na nakakabit sa orihinal na armor, gaya na makikita sa mga video. Ayon sa mga Ukrainian, pinagdedebatehan pa rin ang bisa ng dagdag na proteksyon. Kahit gaano kagaling ang FPV drone operator, natutuklasan pa rin nila ang mga kahinaan sa huli. Ayon sa kanila, ang baluti ng PBV 300 at 2 ang nagbibigay ng malaking kaibahan kumpara sa BMP. Pinoprotektahan nito ang buhay ng tripulante na madalas nakakalis bago mawasak ang sasakyan. Hindi lang proteksyon ang dahilan, kaya mas mahusay ang PBV 300 at 2 kaysa sa mga Soviet BMP. Mahalaga sa sasakyang pandigma kung gaano ito kadaling imaneho. Iniulat ng mga puwersang Ukrainyano na, sa aspetong yon, talagang dehado ang BMP kumpara sa PBV 300 at 2. Ayon sa isang miyembro ng crew na may codename na Basil, madali lang daw itong patakbuhin. Hindi raw ito mas mahirap kaysa magmaneho ng kotse. Lever lang kasi hindi manibela, sabi niya. Gaya ng sabi ng isa pang miyembro ng crew. Kahit anong lusak o maputik na ahon, kayang-kaya niya, walang problema. Ikinuwento ng mga Ukrainyano na nalalampasan ng PBV 300 at 2 mga hadlang kahit nasa 3 o 4 na gear, hindi bumabagal. Kung ikukumpara sa BMPs, ayon sa crew ng Ukrainyano, kapag nagka-jam ang gear na madalas mangyari, kailangan mo talagang pilitin at paghirapan para mapaluwag. Malayo yan sa ideal, lalo na kung may RPG, artilyera at drone na pinupuntira ka sa gitna ng labanan. Totoo, isa pang mahalagang aspeto ng AFVs na mas binibigyang pansin ng mga Suweko kaysa Soviet ay ang pagiging madaling kumpunihin. Ang mga AFV ay komplikadong makina na dapat gumana sa iba-iba at mabibigat na uri ng tereno, gaya ng sa Ukraine. Kapag nasira ang mga ito at natagalan bago maayos, tumataas ang tsansang matuntun sila. Sabi ng puwersa ng Ukraine, di tulad ng BMPs, hindi na kailangan lumabas ng sasakyan para inspeksyonin o mag-maintenance ng makina.
Sabi ng driver na si Kuba, lahat ay abot mula sa loob ng kabina. Sa BMP, kailangan pang tanggaling kalahati ng makina para makuha ang starter. Mas madaling i-access lahat dito. Astig at mas maayos ang takbo. Pinaliwanag ng isa pang crew na pinag-isipan ng pag-access sa makina. Nasa ilalim ito ng inuupuan mo at natatanggal ang takip gamit ang 3 turnilyo. Nagagawa namin maglagay ng hose, sensor, magpalit ng filter o mag-bleed ng system nang hindi umaalis sa upuan ng komandante. Sabi ng mga driver na Ukrainyano, mas mahirap din daw maalis ang truck ng PB 302. Karaniwang aberya ito sa mga sasakyang may truck kapag nawawala sa ayos ang drive sprocket sa Caterpillar truck, kadalasan dahil sa maling tensyon. Tulad ng sinabi ng isang driver, ang maganda sa Swedish na sasakyan ay pwedeng higpitan ng mga truck mula mismo sa loob ng cabin ng driver. Pwede naming higpitan o luwagan, depende sa sitwasyon na kinalalagyan namin. Ang kakayahang mag-adjust ng truck tension ay nagpapadali sa pag-adapt sa iba't ibang kalsada, mahalaga para sa tuloy-tuloy na performance. Sabi ng isang miyembro ng tripulanting Ukrainyano, sa training base, malayo talaga ang tinakbo namin ito at hindi natanggalan ng truck ang sasakyan. Kung ikukumpara sa aming BMP, mahirap itong matanggalan ng truck. Mas maganda rin ang disenyo ng loob ng PBV 302 kaysa sa BMP. Hindi prioridad ng Russian designers ng armored vehicle ang comfort ng crew at pasahero, pati ang BMP family. Ang mga Sweko naman, tulad ng karamihan sa mga Western na designer, mukhang mas pinag-isipan talaga ang bagay na ito. Kayang maglaman ng PBV 300 at 2 ng 3 crew. Driver, taga-baril at komandante. Nasa gitna sa harap ang cockpit ng driver, katabi ang komandante at taga-baril. Ang katotohanang ang makina at transmisyon ay nakalagay sa ilalim ng sahig, ay nagbibigay daan sa mas maayos na ayos ng loob para makapaghatid ng hanggang 8 pasahero. Pareho ito sa BMP 1 at isa pang pasahero kaysa sa BMP 2. Ayon sa mga Ukrainyano, mas komportable ang Swedish na sasakyan kahit sa mga sundalong naka-body armor. Ang PBV 300 at 2 ay may 8 upuan para sa mga sundalong bababa. Dagdag pa ang espasyo para sa imbakan kung saan maaring ilagay ng mga sundalo ang kanilang mga armas, dagdag na bala o pagkain. Kung ikukumpara sa BMP, kung saan sinabi ng isang sundalong Ukrainyano na dahil sa kanyang tangkad, kailangan niyang magtiklop ng katawan para makapasok. Ang Swedish na sasakyan ay nagbibigay ng mas maluwag na espasyo para sa mga binti at ulo. Isa ito sa mga katangiang napapahusay sa PBV 300 at 2 sa tungkulin nito sa Ukraine bilang battle taxi. Sa pinakamataas na bilis na 42 milya kada oras, kapareho ito ng M113 BMPs at maging ng mga mas modernong AFV tulad ng Bradley at CV-70. Bilang transporter, mailang kalamangan ito kumpara sa BMPs. Una, ang PBV 300 at 2 ay nakaangko para sa mabilisang pagbaba ng sundalo. May 2 malalaking pintuan sa likod ang sasakyan para sa pagpasok at labas ng tropa. May mga hydraulikong hatch sa itaas ng kompartimento ng tropa na kontrolado ng komander para makalaban ang mga sundalo habang nasa sasakyan. May pressure-sensitive strip sa ilalim ng mga hatch na pumipigil sa aksidenteng pagsara kapag may kamay o sandata na nadikit. Gaya ng paliwanag ng isang miyembro ng tripulante mula sa Ukraine. Ang mga pintuang ito ay may 2 posisyon ng pagsara. Para isara ito sa normal at hindi nagmamadaling paraan, isinasara lang namin ito. Kapag kailangan magsara agad, inilalabas lang namin ang espesyal na paa para isara ang pinto. Walang hawakan at mabilis gawin, bagamat di masyadong selyado. Ang ganitong dali at kakayaang umangkop sa pagbaba ay tumutulong sa mas mataas na tsansa ng kaligtasan ng mga pasahero, ayon sa mga Ukrainian tungkol sa PBV 300 at 2. Mahalaga rin ito para sa isa sa pamunahing papel ng sasakyan sa Ukraine, ang medical na paglikas. Di tulad ng BMP at karamihan ng AFV, ang karaniwang PBV 300 at 2 ay idinisenyo para mahusay na makapagsagawa ng paglikas ng mga sugatan kahit walang espesyal na pagbabago. Ilang mga variant at pinuhusay na bersyon ng PBV. 300 at 2 ang ginawa, kabilang ng 300 at 2 A, B at C na mga variant ng AFV. Ang Strip BV 3021 Command Post variant, ang EPBV 3022 Artillery Observation Variant at isang espesyal na variant para sa medical na paglikas na may mahaba at komplikadong pangalan na JU-KT-PPBV 3026. Dahil natanggap ng Ukraine ang lahat ng inventaryo ng Sweden, malamang nakuha rin nila ang ilan sa variant na 3,026. Ayon sa mga Ukrainian,
Kapaki-pakinabang din ang mga standard na variant sa medikal na paglikas. Madaling ayusin ang loob para magkasya hanggang 4 na stretcher sabay-sabay. Sabi ng tripulante ng Ukraine, kapag kailangang ilikas ang 4 na sugatang lalaki sa stretcher, binabaklas namin lahat ito. Tinatanggal at inaalis ang mga gamit, isinasabit sa upuan, at pwedeng ihiga ang tig-2 sugatan sa itaas at ibaba. Hindi mo magagawa yan sa isang BMP. Tulad ng PBV, 300, at 2 parehong amphibious din ang 2 sasakyang yon. Ayon sa mga Ukrainian, Swedish na sasakyan pa rin ang nangunguna. Iyon ay dahil pinapaandar ito ng mga truck nito kapag nasa tubig. Hindi tulad ng water jets na ginagamit ng BMP-3 o ng mga may gulong na BTR na sasakyan. Bago pumasok sa tubig, nilalagay ang 2 bahaging trim vane sa harap at pinapagana ang mga bilge pump para mapanatili ang paglutang. Ngayon, kahit maraming kalamangan ng PBV, 302 kumpara sa BMP, may isang mahalagang aspeto kung saan ito dehado. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang sasakyan sa Ukraine bilang APC at pang-evacuate ng sugatan, hindi bilang pandigma gaya ng orihinal na papel nito. Ang armas nito. Hindi agad halatang problema. Ang pangunahing armas ng PBV, 302, ay isang 20mm automatikong kanyon na Hispano-Suiza na kakabit sa isang turret na para sa isang tao na matatagpuan sa kaliwa at bahagyang nasa likod ng driver. May bilis itong 500 rounds kada minuto. Kaya nitong itaas hanggang plus 50 degrees at ibaba hanggang minus 10 degrees. Kayang umikot ng turret ng 300 at 60 degrees. Kaya flexible itong dumaban sa mga target sa lupa at himpapawid. Mas malakas yon kumpara sa punto 50 caliber machine gun ng M113. Bayunpaman, mas malakas ang BMP-1 at BMP-2 na may 73 at 30 na kanyon ayon sa pagkakasunod. Bukod sa mas mahina kumpara sa mga kanyon ng BMP, ang Hispano-Suiza sa PBV 302 ay may 2 malalaking kakulangan. Unang problema ang sistema ng pagpapakain ng bala. Ang sasakyan ay may 3 sinturon ng 100 at 35 high explosive na bala. Bawat isa, dagdag ang 30 na round na kahon ng magasin para sa lahat ng bala. Malaking halaga ng firepower yan. Ang problema ay ang oras na kailangan para maiputok lahat ng yon. Ayon sa tripulante, may 3 hanay ang magasin na kayang lagyan ng 30 bala at kayang magpaputok ng kanyon ng 8 bala bawat segundo. Kaya sa matinding laban, kailangan mong magpalit ng magasin kada ilang segundo. Bawat paghinto ay tsansa ng kalaban. Kapag naubos ang bala sa kanyon, di na kami makakaputok at parang patay na rin kami. Kung ikukumpara, mas matagal makakapagpaputok ng tuloy-tuloy ang Bradley at BMP-2 dahil gumagamit sila ng mga sinturon na may daan-daang bala. Isa pang problema, walang stabilizer ang kanyon, kaya dito makakaputok habang umaandar. Ayon sa Ukrainian na tagaputok, magulo habang umaandar, wala sa direksyon ng bala. Kailangan naming tirahin ang gilid ng kakahuyan. Hihinto kami, itututok ng tagaputok ang baril sa target, puputok kami, siya kagagalaw. At masama yon, lalo na kung maraming drone sa paligid. Sa magandang bahagi, may sariling paningin ng kanyon para sa mga bantang panghimpapawid at kaya nitong tamaan ng mga target tulad ng helicopter hanggang 1.2 milya. Kailangan pa ring tumayo ang taga-baril sa tuktok ng Tor para magamit yon, kaya nalalantad siya. Dahil masikip ang crew, maaaring parang ginhawa pa rin ito. Ang dagdag na espasyo para sa mga sundalo at stretcher sa likod ay kapalit ng espasyo ng crew sa harap. Sabi ng mga Ukraino, nahihirapan ng malalaking sundalo na makapasok sa kanilang mga pwesto, lalo na ng komportable. Kung tutuusin, hindi angkop ang PBV, 300 at 2 bilang IFV, dahil kulang ito sa lakas ng apoy para sa modernong digmaan. Wala rin itong advanced na optika, situational awareness, at proteksyon na meron sa modernong Western IFV tulad ng CV Siam Napu. Mas bagay itong gamitin bilang isang battlefield taxi, at ganun nga ito ginagamit ng Ukraine. Masaya ba ang mga Ukrainians na magkaroon ng kanilang matatandang Swedish na sasakyan? Oo naman. Sabi ng isang crew, maganda ang sasakyan na ito. Wala siyang reklamo, may kakaibang ugali, pero sa edad ng makina, gumagana at nagagawa pa rin ang trabaho. Pinapakita nito na hindi kailangang itapon ng dekalidad na lumang gamit militar. Pwede itong ipadala sa Ukraine para magamit pa nila. Siyempre, tulad ng nabanggit kanina, ang Sweden ay nagbibigay ng mga makabagong kagamitan sa Ukraine kasabay ng kanilang mga antigong gamit. Panurin ang video tungkol sa kamanghamanghang bagong low-key modular anti-drone system ng Sweden. Salamat sa panonood!